Ang ating lesson ay pinamagatang frustration, the key to defeat. Frustration, the key to defeat. Meron naman, yung iba dahil sa hirap ng buhay, they're so frustrated, kaya tatapusin na nila lahat sa kanilang mga buhay. Yung iba naman, dahil sa frustrated in love, nabigo sa pag-ibig, nasabi sa pag-ibig, tumatalon sa tulay. O kaya nagpapasagasa. Amen po ba? Amen. Frustration. Amen po ba? Yung iba naman sa trabaho, dahil sa tinabangan na siya ng magtrabaho o hanap buhay, ang gagawin niya matulog na matulog sa bahay, maghapon. Amen po ba? Amen. At ang nangyari na stroke, kasi tumataas yung blood pressure, tulog ng tulog eh. Amen. Frustrations. I want you to open your Bible to Luke 5. Luke chapter 5. Matthew, Mark, Luke. Hallelujah. Luke chapter 5. By the way, welcome po sa mga first time na nakadalo sa church. Wala po kaming sekta o religion. Wala kaming inaanak na sekta o religion. Lahat po kayo ay welcome at dinala kayo ng Panginoon sa lugar ito. I don't believe in accident, but I do believe in God's holy intervention that we are predestined. That even though before we were formed into our mother's womb, God has called us already. Luke 5. Luke chapter 5 verse 4, 5, 6, and 7. When he had stopped speaking, this is Simon Peter, and said to Simon, launch out into the deep and let your nets for a catch. Verse 5, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Sabi mo, nothing. Nothing. Sabi mo sa katabi mo, nothing. Nothing. Nothing is a statement of frustration. Amen po ba? Amen. Wala. Amen po ba? Nangingi na ba kayo ng ano sa isang tao na sasabihin niya, wala? Meron ka ba kasi, wala? Meron ka bang pera? Wala. Amen po ba? Wait lang po ninyo yan, ha? Nevertheless, at your word, I will let down the net. And they have done this. They caught a great number of fish, and their net was breaking. Let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you for thy word. Your word are the lamp into our feet and the lamp into our path. Yes. Your word, they are spirit and they are life. Your word are the one that cleanses us from all sins. Your word are the one that enlightens those minds that are in need. Your word are the one that will bisect the hearts of those that are in deep troubles and problems. Your word, Lord God, is what we need. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. We pray, Lord God, the truth, for the truth will set us free. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen. kamay mo muna nasa tabi mo. Amen? Sabi mo, huwag kang matutulog. Amen? Kung matulog ka. Tingnan mo yung nasa kanan, sabi mo, pag matulog ka, Pag matulog ka. itutulak kita. Itutulak. Wala ka. Hindi na maling malaglag ka sa upuan mo kasi sa impyerno ka taputin. Amen po ba? Amen. Amen? Praise God. Have you ever been in a frustration situation or have you ever been frustrated Amen. or disappointed? Amen. Di ba minsan nadidisappoint ka sa mga tao, lalo na yung mga anak mo pag matitigas ang ulo? Di ba magulang minsan sabi, pinag-aaral ko kayo, naghirap ako, pagkatapos paglaki mo, babastusin nyo lang ako, disappointed na magulang. Amen. Tama po ba? Amen. Minsan naman, yung mga magulang na nagtatrabaho, nagpapakatsaka sila, nagsisikap sila, nagtsatsaga sila, ang buhay nila, lumalayo sila, nag-a-abroad sila, malayo lang sa pamilya, naghahanap buhay, pagkatapos pag-uwi dito, disarray ang family, frustration. In it. Minsan naman, hanap ka ng trabaho mo, pagkatapos, nahihirapan ka maghanap ng trabaho mo. Lagi ka lang sinasabi siya, balik ka na lang. We'll just give you a call. What's your number? We'll just give you a call. While you're frustrated, kung saan ka nagpupunta. Did you ever try a lot of business and nothing ever succeeds? Amen po ba? Nandiyan yung nagtinda ka ng bigas, nagtinda ka ng isda, lahat yata ng paninda, itinda mo na, pati yata all tininda mo na, wala pa rin. Amen po ba? Amen? And you are very frustrated. Nandiyan yung nasubukan mo na rin lahat ng klase ng sasakyan at walang sasakyan na nag-fit sa'yo. Lahat ng sasakyan na kukunin mo na aksidente. May mga taong gano'n. Lahat ng kukunin nila sa sasakyan na babangga. So they are in deep frustration. Amen po ba? Relationship. Amen po ba? Tingnan mo, don't give me that look. Sa relationship, marami po na frustrated. Amen po ba? Now, makita po natin dito
Lahat po tayo ay nangihina because of frustration. Frustration, ito po yung na-overcome natin ito at ito'y laging, na-overcome. Ang frustration po lumalago at lumalaki. Amen po ba? Because of our negative emotions and feelings. Thank you for 3 amen. Ang frustration po lumalaki at lumalala dahil sa ating mga negatibong emosyon at mga damdamin. Look at Peter. Kung titignan po natin sa reference, nag-isda po sila Peter. All night nag-isda. Puyat sila. Pagkatapos nila sa laot na sila, sumakay si Jesus sa kanyang bangka at ang sabi ni Jesus, go and launch out into the deep. Ano po ba? At ang sabi ni Peter, frustration yung answer niya. Sabi niya, Lord, we have toiled all night. Magdamag kaming ng isda. Frustrated si Peter. Amen po ba? Amen. Now, makikita po natin dito, yung sabi ng Panginoon, you need to go into the deep, or to go back into the deep is a commandment. Sa mga tao po na may mga nararamdaman na hindi maganda, napoprostrate sila sa lahat ng mga bagay, na parang ayaw na nila magpatuloy, ang sabi ng Panginoon is, go back into the deep. Miners, if they want gold, at saka yung guntong maganda, they dig deeper, deeper, and deeper, and deeper. Amen po ba? Amen. Kung gusto mo ng ginto, kapatid, kailangan you go deeper. Amen. Alam po ba ninyo na ang Panginoon natin is more than gold? Amen. Ang Panginoon, hindi mo lang basta mahahanap sa isang tabi. Kaya sabi niya, if you diligently seek me, you will find me. Amen. Ang word doon is diligently. Amen. Hindi na sinabing, if you come to me, you will find me. Come to Him is the first contact with the Lord. But if you want to know more about Him personally, at saka kung gusto mo makita yung kanyang kapangyarihan at makilala mo siya, you need to go deeper. Amen. Parang tao yan, kung gusto mo makilala ang isang tao, kailangan ng constant communication at lagi mo siyang kasama. Amen. Kasi kung minsan mo lang makasama ang isang tao, hindi mo makilala. Kaya iba, makilala. Ay, si Pastor, kilala ko yan, Pastor namin yan, friend ko yan, you're right. Hindi mo pa makilala, friend ko na ako. Hello? You will never know a person unless you have a personal acquaintance with him or her. Amen. Tama po ba yun? Amen. Sino nakakilala sa Panginoon? Amen. Amen. Marami po. Sino nakakilala sa Panginoon? Taas ang kamay. Napakarami. Kilala niyo kaya siya talaga personally? Amen. Eh bakit kuminsan ang mga mukha ninyo na parang binubos at nilukot kung talagang kakilala niyo siya personally? And sometimes, kung talagang kakilala natin siya personally, minsan yung kanyang gawa ay napektado. Ayoko na ng Bible study, tinatamad ako bakit. Nag-away kami ni Juan eh. Natamad na ako. Amen po ba? Amen. Makita po natin, sabi ng Panginoon kay Peter, go back into the deep. Believers need to be rooted with the promises of God. Believers need to be rooted in knowing who really God is by going deeper into His promises. You know, amen po ba? We don't know Him because we don't really find Him. Ang ibang tao, alam lang nila si Jesus. Pero walang personal na pakikipagrelasyon sa Kanya. Bakit hindi nila kakilala na lubusan ng Panginoon? Kakilala ng mga Panginoon, pero walang personal na relationship kasi that person never digs. Even though you are in church for 30 years, 25 years, or 20 years, pag ikaw ay hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon at hindi ka lumalalim, hindi mo pa siya kakilala. Amen. You just know Him by name. That's it. Parang si Benigno Aquino III, kilala ng lahat ng Pilipino. Sino ang presidente ng Pilipinas? Si Pinoy. Ultimong balik na bata, si Pinoy. Ang tanong, kilala ka kaya ni Pinoy? Ayun ang tanong ko, kakilala ka kaya ni Pinoy? Pupunta ka kaya sa Malacanang at sasabihin mong, gusto kong makita si Noynoy Aquino, presidente ko siya. Papapasokin ka kaya ng presidential card? I don't think so. I don't think so.
Pupunta siya sa presidente, sabi, Mr. President, meron po naghahanap sa inyo doon sa baba. Sino? Si Teddy Sungkuhan. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Amen po ba? Pero kapag meron kang personal attachment with Him, sasabihin ko lang, nandun po sa baba si Teddy, ay papasukin mo yun. Kasi meron kang personal attachment with Him. The same thing with God. Amen po ba?